Ayan, at ang kanyang interview, naitanong ni Madam Maharlika yung maraming mga bagay patungkol sa Smartmatic, kay Bautista. Panoorin nyo na lang po yung part na yon. Pero ang ipakikita ko po sa inyo mga bossing, kung ano yung opinion ni Attorney Glenn Chong doon sa plano ng DOJ na utusan ang korte or makipag-usap sa korte para tayo ay kasuhan ng obstruction of justice at contempt of court dahil daw po sa ating pag-i-interview kay kay Bantag. Okay, again ulitin lang natin yung pong ating interview kay Bantag. Wala po tayo dong pinag-usapan na tungkol sa kaso ni Percy Lapid, wala. Tayo po ay media, tayo po ay ang interview nila pinalabas po sa Remate ang Dyaryo ng Masa Facebook page at kanilang website at sa Saksi. So tayo po ay kinikilalang miyembro ng mga lehitimong news outlet na yan. Aside from that, mga bossing, kami po ay nag-disclaimer before po kami magsimula na hindi namin alam kung nasan siya at hindi rin po namin, kami po ay before namin siyang in-interview, we consulted lawyers para po malaman if okay lang ba or hindi na interviewin siya. And yun nga, binigyan po kami ng mga go signal, so dire-diretso po kami. And again, kami po ay nagtanong lang. Kaming apat ay wala sa iisang lugar. Kami ay nagtanong lang ng mga tungkol sa mga kaganapan dito sa Bilibid, kung anong kanyang reaksyon. Ngayon, ito natanong ni Maharlika yan. Kasi si Attorney Glenn Chong ay dating congressman at isa po siyang magaling na abogado. So ito po yung kanilang parte ng kanilang panayam. Maraming salamat, Maharlika, sa yung vlog na ito. So, Attorney Glenn, nag-interview sila dahil nga yung nakakasangkutan ni General Bantag. So, ang ginawa ni Department of Justice Secretary Remulla para sa akin, doon sa kanyang statement na iko-contempt daw nila itong tatlong ito. Contempt niya, contempt of court dahil si Bantag ay merong warrant of arrest. You as a lawyer, pwede mo ma-explain sa ating mga kababayan. So, may warrant of arrest na si Bantag, so dapat daw hindi ini-interview. Kasi, ang pwede mangyari sa kanila, iko-contempt sila, contempt of court na. Can you explain po dito sa... Before tayo ulit mag-proceed dyan, ang mga tinatanong po natin tungkol or ang mga pinakikita po natin na nagbibigay ng statement patungkol dun sa kanilang plano ay hindi po mga magbubuti Hindi po mga magbabasura. Hindi lang tayo nagtatanong sa mga ordinaryong tao, ano sa tingin mo? Kasi syempre may mga bias yan Syempre ay gusto ko yung Banateros Brothers dahil matatapang yan. Sabi ni Bantag, may mga bayag yan. So hindi dapat. Ang atin pong mga ipinakikita sa inyo ay yung mga professional. Profession po nila ang mag-litigate, ang magkaso. Sila po ay pumasa ng bar exams at sila po ay talagang nag-practice as a lawyer. In Attorney Glenn Chong sa parang instance, dati pa po itong congressman. So siguro naman reputation-wise, meron itong mamang to at siguro naman meron siyang reputasyon para sagutin itong mga ganitong klase ng mga tanong, hindi ba? Ating mga kababayan, tama ba ang sinabi ni Remulla na pwede niyang gawin yon sa mga vloggers na hindi naman naging part ng court hearing na yon or hindi naman part sila ng kaso ni General Bantag? Nag-interview lang naman sila? Alam mo, gumaganda si Maharlika. Maharlika, konti na lang makakarasan na kita. Napakahusay mo Bagamat parte ka ng mga pambubudol nung kampanya pero talagang pinatutunayan nito ni Maharlika na siya ay talagang nagbalik loob na sa Pilipinas. Palakpakan. Welcome back. Ma'am, matanong muna kita kasi hindi ko po nakita yung kanilang interview. Ano ba yung content ng kanilang interview? Well, basically, hindi ko naman napanood lahat ng interview nila, pero yung aking mga palangga na napanood,
So, tinatanong lang nila yung case ni Bantag, kung kumusta na siya, mga basic na question na, kumusta na, ano na siguro ang sitwasyon niya. But definitely, knowing these 3 vloggers, that hindi naman sila part talaga nung team ni Bantag. I mean, when I say team, hindi sila part ng kaso. Sila ay mga vloggers like me. So, ang nakikita ko kasi dito... Na-interview lang nila. In-interview lang nila. Bakit sila kakasuhan or iko-contempt? Ano bang pwede nating i-explain sa ating mga kapwa-vloggers din na, maaring sindakan Actually, ni Monjing? Pag sinabi mo yung contempt of court, may dalawang klaseng contempt of court. May indirect at direct. So, Attorney Glenn, wait a minute. Sabi ni Gerald Calzado, ito mga na magkapanood, ang content to ng Ay, grabe naman si Gerald Calzado. Alam mo, idol ko na talaga yung makulit na natin yan. Yung makulit na follower natin si Gerald Calzado, si Shabuyas, talagang diehard na diehard to kay Marlica. Kahit talagang siya pa nagpaliwanag doon. Sabi niya, itong mga banateros na to, mga cute. Ng interview ay regarding sa case niya lang kay Percy Lapid. So tinanong pala yung about sa case kay Percy Lapid. Yun Ako, walang hiya ka, Calzado. Hindi kami nagtanong ng kaso tungkol kay Percy Lapid. Wala kami tinanong doon. Walang hiya ka, pahamak ka. Asan na ba yan? Si Gerald Calzado. Gerald Calzado, pag ikaw lumutang ka rito, kawawa ka sa akin. Walang hiya ka, pinahamak mo pa kami. Wala kaming tinanong tungkol sa kaso niya kay Percy Lapid. Doon sa Bilibid, yung tinanong namin, walang hiya talaga. Yung pinatay na journalist. Alam ko yung kay Percy Lapid na kaso. So, tinanong lang siya doon but without talking about the case. No, of course, definitely, yeah. Wala. Actually, ang ano dyan is, I'm looking at the contempt of court na sinabi. Contempt of court is either direct or indirect. Ang direct is, nandun ka sa loob ng korte. For example, disrupting the legal process. Naghihiring si judge. Okay, naghihiring si judge. Tapos, nandito tayo sa gallery, sa likod. Tapos, nag-create ka doon ng commotion. Sumigaw ka na may bomba. Ganyan. Direct contempt of court ka dyan. Pag direct contempt of court, andoon ka sa loob ng courtroom, naghihiring, tapos bigla kang nag-TikTok. Sumayaw-sayaw kang ganun. Nagting-ting-ting ka. Ganyan. Ayun, pwede ka nang direct contempt of court. Yun yung direct yung nasa loob ka ng hearing, binastos mo yung hearing. Biglang nag-videoke ka dun. Yun daw yun Oo, kasi you are near the judge, nasa harap ka. Ang indirect contempt of court is when you disobey the orders of the court. Guys, these are example. Tama, pag sinabi ni order in the court. Sinabi niya, order in the court. Tapos biglang nilabas mo yung menu. Magagalit yung judge nun. For example, arresting officer ka, binigyan ka ng warrant. Tapos hindi mo may ebidensya na hindi mo ginawa. Wala ka talaga. Disregard mo yung order ng court. That's indirect contempt because it's committed outside of the court. Outside of the court, it's a disobedience to the courts. Ayun, katulad nun. Yung direct contempt, sa loob ka daw. Tapos nagsayaw-sayaw ka dun. Pero yung ikaw naman ay nasa labas ng korte, may utos sa'yo ang korte, or may utos ang korte, may direktiba ang korte, pero ginawa mo pa rin. Halimbawa nga, ang pinakamagandang halimbawa niyan ay naglabas ang korte na si Bantag bawal nang interviewin. Pero in-interview mo pa din. Ayun, pwede ka nang kasuhan ng indirect contempt of court. Ano pa, Glenn Chong? Orders, processes, that's indirect. Ang direct is doon ka, nag-create ka ng commotion sa loob. Obviously, this is not direct contempt. Okay ha? Obviously, this is not direct contempt. Banat Bay! Kamusta na, Banat Bay? Magandang gabi sa imo. Ano nang balita? Bakit wala tayong ride ngayon? Hindi kayo pumunta sa binyag ni RJ? Kaway-kaway kayo kay Banat Bay. Mamimiss niyo yan. Bukas pa magla-live yan. Hi Banat Bay, how are you? How are you tonight? Kamusta naman ang iyong pamamasyal? I hope that you are
feeling okay today because papalit-palit ng panahon, baka magkasakit ka pa. Anong trabaho? O nga, linggo lang linggo, nagtatrabaho tayo. Sige, titigilan natin to. Ayaw ni Banat Bay eh. Magano kayo, bigay-pugay kayo kay Banat Bay. Siyempre, kailangan natin magtrabaho, Boss Banat, ha? Lahat ng wanted, di-interviewin natin. Wag naman. Sino pa ba mga wanted? Sino pa mga wanted? Wanted yaya? Wanted driver? Ganyan? Hindi ba? That's the logic of it, Banat Bay. Pag wanted, ini-interview mo, di ba? Halimbawa, wanted, katulong. Alam nga naman yung katulong, pagsimulain mo na kagad dyan. Hindi pwede, syempre, i-interviewin mo muna yan. O, pag na-interview mo na, o interview ka pa ng isa, titingnan mo kung sino sa kanila yung tatanggapin mong katulong, gano'n. Wanted nga eh. Hindi ba? Di-interviewin mo. Kaya sige, magbigay kayo, mag-request kayo dyan ng mga i-interviewin pa ni Banat Bay dahil lahat ng wanted. I-interviewin ni Banat. Okay, sige. Tuloy natin tong magandang kwentuhan. Maganda to, Banat Bay. Sabi ko nga sa'yo, magbati na kayo ni Marlica eh. Magbati na kayo ni Marlica tsaka Attorney Claire. Kita mo naman, oh. Oh, good girl na tong mga to. Kasi ang interview sa labas yun eh. Okay? Yung interview nila kay Bantat is sa labas yun. Wala yun sa loob ng court. Wanted na sugar baby. Baka sugar daddy. Mahirap yung sugar baby. Wanted sugar daddy. Gustong-gusto natin yun, Banat Bay. Pero hindi pa naman tayo sugar daddy. Masyado pa tayong bata. Ano pa lang tayo? Nasa, na tayo? Late 30s pa lang tayo. So, hindi tayo qualified dyan pag in-interview tayo. Okay. So, hindi siya direct contempt. On the other hand, indirect contempt ba? Hindi naman sila inatasan ng korte na arestuhin si Bantag. Oo nga, no? Maganda nga to, no? Banat Bay, bakit kaya hindi kayo mag-collab ni Marlica? Baka mamaya si Marlica ang makatuluyan mo, hindi si Anharot. Di ba? Sabi nga nila, the more you hate, the more you love. And love is lovelier the second time around. Set natin yan, Banat Bay. Maganda siguro yan. Sigurado ako magti-trending yan. Baka talagang ikamatay na ni ni Libayan yan. Hindi ba? Sige, diretso. Hindi sila inatasan ng korte. Attorney Glenn, just so may nagko-comment dito. Ang sabi, ang pinag-usapan daw nila yung issue niya with Katapang sa Bucor. So, di ba, remember si Katapang ay may mga patanim-tanim na mga red horse at kung ano-ano laban kay Bantag doon. Oo, kaya maganda yun. Napakaganda nun. Oy, thank you very much. Panoorin nyo si Safety and Security Vlogs. Ang galing niyan sa mga safety and security. Tama, mayroon silang suggestion. Para daw hindi naiinggit si Boying. Kasi sabi ni Boying, lagi na lang akong ini-interview sa media. Wala namang social media nag-i-interview sa akin. Mas maraming nanonood sa social media. Baka sakali, kayo ni Maharlika, Banat Bay, napakaganda niyan, hindi ba? Tingnan natin, set nga natin yan, diretso. Yun daw ang pinag-uusapan. Okay, so hindi naman sila yung arresting officer na inorderan ng korte na arestuhin nyo yan. So in other words, they did not violate or disobey the order of the court or the judge. So I don't find it as indirect contempt. More so, hindi talaga siya direct contempt kasi wala doon sa loob ng korte. Yung interview. Yeah. Hindi siya indirect contempt because wala namang order ang court sa kanila to arrest. Ang ino-orderan niyan, NBI, PNP, yung chief of police doon sa lugar. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, nabasa ko yung warrant of arrest ni Luca Pura Vega, yung si Ate Bex, ama namin. Nakalagay doon na all agencies na members of the authority. Lahat daw ng mga otoridad. Yung bakla. Ino-orderan doon yung mga kapulisan, operatiba. Ngayon, tayo, if it's an ongoing crime, for example, yung warrantless arrest nga daw is kapag kasalukuyang nangyayari yung krimen, pwede yung citizen's arrest.
Pwede. Ang pwede lang pong gawin ng mga tao, halimbawa patungkol dyan kay Bantag, mag-inform, impormahan ang operatiba. Halimbawa, nakita ko siya, tapos may ransom siya, 2 milyon. Pwede kong sabihan ng operatiba na nandito siya at pag nahuli siya, di makukuha mo yung ransom. Pero hindi yung, nandito si Bantag. Teka, gugulatin ko siya tapos dadaganan ko hanggang sa hindi siya makakilos tapos saka ako tatawag ng pulis. Kasi citizen's arrest. Citizen's arrest, paano yun kung may baril yung tao? So ayun yun mga bossing. Pwede mong i-inform ang authority kung may alam ka. Pero kung ayaw mo naman, inasa sa'yo yan. No? Katulad nga sa, kumbaga halimbawa, meron kaming informante na lumapit sa amin para dito sa interview na to. Karapatan din namin bilang member ng media na yung aming source ay hindi i-reveal gawa ng paano pa may magpapa-interview sa amin balang araw. Kung sinusunog namin yung aming mga informante, di ba? Kami dyan, gagawin naming turkey sandwich. Play natin to ulit. In the ICIDG, yun yung orderan pinofurnishan ng warrant of arrest. So itong tatlo, kung in-interview lang nila yan, that's part of freedom of speech and expression. That's part of freedom of the press. These are constitutional rights. So kung contempt lang ang i-weigh mo, kung i-weigh mo yung contempt against a grave right like mas matimbang na karapatan, like a constitutional right, freedom of speech and expression, freedom of the press. So hindi siya, kahit sinong judge will not agree to do that, will not agree to cite it in contempt. First, hindi siya direct, wala dyan sa harap ko. At saka ito nakakatawa. Ito nakakatawa ha. Paano mo i-contempt of court kung wala pa namang hearing in the first place? Hindi, pero yun yung sinasabi natin, hindi ba? Yun nga yung sinasabi natin freedom of the press. Lahat tayo may ganyang karapatan mga bossing. Kaya ewan ko ba kung saan nila nakukuha yung mga ganyang gusto nila mangyari. Pangalawa, wala akong order sa kanila. Yun pala yung pinapaliwanag ko kanina. Hindi pa po nagsisimula yung kaso to begin with because nandoon pa lang po tayo sa DOJ, nahanapan po ng probable cause at inano na po yan. Dinala na po sa korte. So ang korte kailangan pong mahuli muna or magkaroon po ng warrant of arrest yung akusado, then kung magpapiyansa siya or not, pero kailangan muna siyang basahan ng sakdal tapos magseset po yung yung korte either or whether siya po ay makakapagpiyansa or hindi. Habang dinidinig yung kaso, so babasahan muna nila ng sakdal. Yun. So nandoon pa lang po tayo, wala pa po tayo dun sa hearing proper, yung nagsisimula na yung mayroon ng opening statement bawat partidos, tapos tawagan na ng mga testigo. Kumbaga interpellation na. Wala pa po tayo dun. So definitely ang korte wala pa po siyang siniset na rules aside from capture this person and then we i-arraign natin siya, and after the arraignment isi-set natin yung first proper hearing. Doon pa lang magsisimula yung hearing ng korte. Ngayon doon pa lang din pwedeng mag-set ng rules yung korte na sub judice, bawal na to. Thank you very much Safety and Security Vlog sa iyong pagpapamember. Salamat, God bless you, mabuhay ka sana Safety and Security Vlog. So ayun mga bossing, hindi ba? Magsiset pa lang ang korte ng mga rules kapag properly nagbukas na po yung hearing. Ito wala pa As in, wala pa. Hindi pa alam kung nasa unang-una sa lahat. Hindi pa nahuhuli yung akusado. Dalawa yung akusado na yan. Paano na yan? So technically, wala pa. Wala pa talaga. Halimbawa, nagsimula na yan. Nahuli si Bantag, nagsimula na. Tapos, tinanong namin si Bantag,
tungkol sa kaso, tapos si Bantag sumagot tungkol sa kaso. Makakasuhan ba kami ng subjudice? Hindi. Makakasuhan yung sumagot. Kasi nga po kami po ay media, kami po ay nagtatanong laang. Hindi po kami pwedeng maging liable doon. O hindi ba pwede kaming magtanong, pag sumagot ka, yari ka. Patibong, pwede yun. O hindi ba? Yun po yun, mga bossing. That they disobeyed. Wala silang pinakita. They did not do anything to disparage the judge or the court. Hindi tulad kay Trump. The judge is, example, ilagay na lang natin yung example. Sabi niya, the judge is, ano ba yun? Is, yung assistant ng judge is ganito, it's a witch hunt, ganyan. That's, kung doon sa korte yan, direct contempt. Kung outside, that's indirect contempt. So, pero, hindi siya maging indirect contempt because it has nothing to do, in the first place, hindi ang pinag-usapan, hindi yung kaso. Hindi yung kaso ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan yung tungkol daw sa pagtatanim ng red horse ni Katapang doon sa Bucor. Hindi. Mga kababayan, linawin ko hindi ko ibig sabihin na kinakampihan ko si Bantag. Yeah. True. Hindi ko ibig sabihin yan, lilinawin natin yan, ma'am. Hindi natin kinakampihan si Bantag. At hindi ko rin kinakampihan itong tatlo. Ang sinasabi ko lang, hindi siya mahulog na direct contempt. Hindi siya mahulog na indirect contempt. Now, there's another one. Pwede mo sabihin sub judice. Ang spelling niyan is UB sub and JUDICE. So, sub judice dapat, di ba? Ano tama? Sub judice. Ayan, law 101 tayo ngayon, mga kababayan. Natutunan tayo ka sub judice. Sub judice or sub judice. But it's a Latin word. J in Latin is pronounced Y. And when C is in between two vowels, it's chi. So it's pronounced sub-judice. So, hindi yan sub-judice. No. Kung Latin hindi yan sub-judice. Hindi yan sub-judice. It's sub-judice. Because J is Y in Latin, pronounced Y in Latin, and C in between two vowels is chi. Meron akong Latin. Yeah. Attorney Glenn, kasi, as an ordinary person, mga binanggit ko nga doon sa nakaraang vlog ko, bakit itong mga, like Abu Sayyaf, o yung mga kalaban talaga, yung mga terrorist, minsan ini-interview pa ng, hindi minsan, ini-interview talaga sila ng journalist. Like, remember, in 2008, si Ces Drilon umakyat doon sa kuta ng Abu Sayyaf. Na-hostage pa nga siya Na-hostage pa siya. Parang sabi ko, bawal, bakit sa journalist pwedeng interviewin yung mga terorista o mga kalaban ng bayan? Tapos yung tatlong vloggers, like me, di ba? Hindi naman sila, kapag nagtanong lang sila kung ano yung eksena nga doon sa kay Katapang, then gusto nang kasuhan ni Remulla. Pero ako mismo, mga kapalangga, dahil ang kalaban ko is si babaeng ahas. Si Banat, si Oli, at si Boss Dada, ay katulad din ng ating pinaglalaban. Nakikita nila, na ini-echo din na yung mga expose natin. And I'm so happy na naging magkakampi kami laban sa katotohanan. So, the reason why, ang nakikita ko dito, brother, gusto silang patahimikin, lalo na dyan sa Pilipinas. Kung ako nga, di ba, tinamnan ng kaso, gumamit ng peking address, di ba? So, how much more na sila nandiyan dyan sa Pilipinas? Si Asgard. Yun na nga, yun ang sinasabi natin. Kaya kami, mga banateros, talagang we are vulnerable dito sa weaponization ng batas. Bakit? Kasi tayo nandito sa Pilipinas. Alam nila kung nasan tayo. Sigurado ko alam nila kung nasan tayo. Na-surveillance na tayo niyan. Napakaswerte talaga ni Bagong Lipunan at saka nito ni Maharlika dahil nandoon sila sa abroad. Tapos mga Canadian and US citizen pang mga to. Nako. Talagang mahirap nilang mabasyo itong mga ito. Tayo, we are, kumbaga, vulnerable, sobrang delikado. Kaya, yun ang problema. But again, Asgard, di ba? Actually, balik muna tayo saglit. Ma'am, balik muna tayo saglit sa sub-judice. Kasi hindi na naputol. Hindi natin, sorry. Yung sub-judice, mga kababayan, ang ibig sabihin, the matter is already under consideration of the court. So, wag ka nang magsalita about that doon sa labas.
Okay, when you say sub judice, the matter is under consideration by the court. So wag ka nang magsalita dyan sa labas. So you remember, dati palagi akong i-interview doon sa kaso ni Richard. Ako yung private prosecutor doon. Tapos nagbo-broadcast pa ako sa radyo, DWIC. Tapos pinailan ako ng motion to gag. Pinailan ako ng motion to gag ng kalaban. Padinay-dinay pa ako doon sa harap ng court. Padinay-dinay pa ako doon. Padinay-dinay pa ako doon. May kwento ko lang sa inyo because this makes the discussion lively. Yes. Mm-hmm. Padinay-dinay pa ako, sabi ng judge, Attorney Chong, did you talk about the case in the radio? No. Sabi ko, no, Your Honor, I could not recall. Ayun yan ang pagtagot ko Your Honor, I could not recall. Sabi niya, I will ask you a second time. Did you talk about it with Attorney Trixie Cruz Angeles in DWIC? Specific na. Sabi ko, where did you get that, Your Honor? Sabi niya, there's a motion filed. Did you not see that? Your Honor, I saw the motion, but I was not furnished with a copy of the USB. How could I know? Sabi niya, okay. Okay, I will ask you again as a brother lawyer. Bumaba na siya ng kanyang estado ng judge. Sabi niya, brother lawyer na lang. Brother lawyer. Nagsalita ka ba doon sa kaso? Sa radyo? So sabi ko, Your Honor, I beg to disagree with you. I cannot answer your question intelligibly because wala po akong USB. Sabi niya, I have the USB. Okay. Ginanyan na ako ng prosecutor. Aminin mo na, sinabi ng prosecutor. Aminin mo na. Sabi ko, hindi ko aminin yun kasi wala akong kopya dyan, hindi ko narinig. Sabi ng court, sige, ayaw mong sumagot ha. Sabi ng court, sige, ayaw mong sumagot ha. Sige. The court is requesting you to stop talking. Hindi niya ako inorderan, hindi ako inisyon ng gag order. He was requesting me to stop talking. That's an example of sub judice. That's an example of sub judice. Stop talking about it outside. Now, in this case, nung nagsasalita sila, nag-interview sila, iba yung topic, hindi yung kaso niya. That's not sub judice. And even if, for example, we talked about the Percy Lapid case. We just asked questions and Bantag should answer us. So kami ba ay masasaklaw ng sub judice? Kami ba ay masasaklaw? If ever. Hindi ko din alam kasi kung yung sub judice ang pag-uusapan. So sabi niya, bawal nyo na pag-usapan yung kaso. Bawal yung kumbaga nasa korte na yan. Kung halimbawa ako nga bilang isang reporter, tinanong kita patibong. Sagutin nyo rito kung alam nyo tinanong ko kayo patigong. Wait lang. Kamusta na yung kaso? Sa tingin mo ba wala kang kasalanan dun? Sa tingin mo ba ganito? Kasi kami nagtatanong, hindi ba? Kumbaga, wala siyang sasabihin kung hindi dahil sa mga tanong namin. So nagtanong kami, tapos sinagot naman niya. Sabi niya, ganito, ganyan, kasi ako wala akong kasalanan dyan dahil hindi naman ako ganito, ganyan. Diba? Ayun, saklaw siya nung sub judice. At pwede siyang ma-sub judice. Pero ang tanong, yung bang nagtanong, makakasuhan pa din under sub judice? Yun ang susunod nating tatanungin sa mga kaibigan nating mga abogado. I see. Now we learned today. So, hindi yan sub judice because that's not the case that you are talking about that's in court. Exactly. So, sub judice, negative. Hindi namin pinag-usapan ni isang tanong tungkol sa kaso niya. Wala. Ang tinanong lang namin siya, kamusta na po kayo? Susuko po ba kayo? Yun lang naman ang tinanong natin, boss. Tapos after noon, pinag-usapan na natin yung tungkol sa mga yung mga tawag dyan. Dyan na sa bilibid. Tapos pangalawa, yung sa obstruction of justice. Malabong-malabo dahil nga in-upload ko sa aking Facebook at sa aking YouTube yung sagot ni Attorney Claire kung bakit hindi naman siya covered ng obstruction of justice. Kasi itong sinagot ni dating Congressman Glenn Chong ay tungkol sa una, sub judice. Tapos pangalawa,
ay yung hindi pala. Una yung contempt of court, indirect and direct contempt of court. Then after, yung pangalawa is yung sub judice. So yung pagdating naman dun sa obstruction of justice, si Attorney Claire, which is a litigator, journalist, sinagot din niya at binasa niya word per word doon sa mismong nakasulat sa batas. Na hindi din covered or hindi rin natin nilabag yung batas na yun. That's according to two renowned lawyers already. When you say sub judice, the matter is already under consideration by the court, so don't talk about it outside. So from that time on, nung sinabi ng court sa akin, I think Kaya nasa record yun, 3 beses. Kaya ako na lang nagsasalita, right? Ayun, palakpakan mga bossing. Napakahusay niyang maraming salamat kapatid na Maharlika. Sana balang araw magkatuluyan kayo ni Banat Bay.